So ayan, magandang umaga mga kamotodex. So welcome back po sa aking YouTube channel. So bagang lahat, maraming salamat po sa mga patuloy na nagsasubscribe at nanonood dito sa aking YouTube channel. So ngayon mga kamotodex, kung ikaw ay bago pa lang dito sa aking YouTube channel, so napadaan ka lang, pakiclick po ng subscribe button sa baba lang po ng video na to at click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video in-upload kagaya nito. So mga kamotodex, sa araw na to may dinala sa atin na isang motor, XRM 110. So ngayon na problema niya ay ayaw umandar. So ang naging problema lang daw ay nilinisan lang, so pinaliguan lang daw. So ngayon ayaw na umandar. Kaya kung mapapansin nyo, walang mga cover yung motor dahil nga binaklas na yung mga cover. So step by step ituturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat i-check at ano dapat yung mga i-troubleshoot pagka mga ganito nga senaryo ng motor na ayaw umandar. So ngayon punta tayo dito sa motor. So itapat natin ang camera sa motor at may papakita ko sa inyo yung pinakang main problem talaga ng motor na to kung bakit ayaw umandar. So tara. Ngayon mga kamotodex, ito na yung motor na gagawin natin. So ngayon ang ginawa ko dito, ito nirekta ko na yung kanyang positive dahil naka DC supply na to na CDI, so naka 4-pin CDI na to, XRM na to. Nirekta ko na lang muna dahil nga sa sira na yung susian nito. So ngayon una natin i-check dito mga kamotodex sa mga ganito ngayon mandar ng motor. Una natin i-check muna yung kanyang high tension wire ito. Tanggalin nyo to at subukan nyo muna to kung mayroon siyang kuryente na lumalabas. So, check muna natin itong kanyang high tension wire. So, meron naman itong gasolina dahil ginasolinahan pa lang ito ng may-ari bago siya umalis, no? So, ngayon, subukan muna natin yung kanyang high tension wire. Tanggal na. Ayan, dinugtong-dugtong na lang ang wire. Ang high tension wire, dugtong na lang. So, ayan. Malakas naman ang kuryente ng kanyang high tension wire. Ibig sabihin, George ng CDI. Malakas ang kuryente, so ngayon nalagay na natin. So ayan mga kamotodex, kumaandar siya pero palyado. So ngayon buksan natin ang spark plug at tingnan natin kung ano yung pinaka main problem niya sa spark plug. So naandar naman, palyado nga lang. So ayan. Kung makikita nyo dito sa spark plug, makikita nyo na yung pinaka-problema ng spark plug kung bakit umaandar na palyado. Dikit nang masyado yung kanyang ground sa center electrode. Yan, ito yung kanyang ground at ito naman yung center electrode. Ayan, magkadikit na. So pag magkadikit na yan, mahina na yung bumubuga na kuryente manggagaling sa center electrode dahil nahaharang na nitong kanyang negative or yung kanyang ground electrode. So kailangan medyo nakaangat yan. Yan, iangat natin ng bahagya. Ayan. So dapat ganyan lang, nakaangat. So balik na natin.
So ngayon mga kamotodik, subukan natin ulit. Ayan, so ngayon okay na, maayos na yung kanyang andar. So ang naging problema, patayin muna natin. So naging problema lang talaga mga kamotodik ay yung kanyang spark plug. So, nagkadikit na yung kanyang ground electrode at saka center electrode. Kaya umihina yung kuryente at hindi masyadong nasusunog yung gasolina na sinusupply ni carburetor. So ngayon mga kamotodik, sana may natutunan kayo sa video na to, at kung bago ka pala sa akin channel at napadaan ka lang at baka sakali naman nagustuhan mo yung video na to, pakipindot mo na rin yung like saka subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell. So maraming salamat at susunod na lang ulit na ating video.